Before we start, pwede ba nating harapin yung katabi natin and then just pray. Kahit 2 minutes lang, pag-pray mo siya, Lord, i-ready mo ang aking kapatid na ito sa pakikinig ng iyong salita. Come on, just pray for him. Pray for her. Come on, right now, just pray. Lord, buksan mo ang puso niya. Huwag siyang uuwi ng hindi napagpala, Panginoon. Lord, ang salita mo magiging buhay niya, Panginoon. Come on, just pray. Pray, come on. Hallelujah. Panginoon, binubuksan niyo ang aming puso at isipan sa pakikinig ng salita. At sa oras na ito, Panginoon, naniniwala kami. Pinagpala niyo na, Panginoon, ang bawat isa sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ang magiging pagkain namin ngayon, kalakasan at buhay. Ito panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Ngayon, malakas na po ba yan? Amen. Hallelujah. Glory to God. Okay? Gusto ko pala pong i-welcome yung mga hindi ko alam kung ako ang first time nilang makita o sila ang first time kong nakita. Yung katabi ni Ate Bilen, si Ma'am Catherine. Okay, welcome Ma'am Catherine. Praise God, palakpakan natin, at sino yung nag-invite sa kanya? Si Ate, si Ma'am Rita. Isang malakas na palakpak para kay Ate Rita. Hallelujah. Amen. Praise God. Okay? And we would like to welcome, say welcome back to Kuya Raul. Hallelujah. Kasama niya ang aking tatay. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. At meron pa, wini-welcome natin si Ate Seni. Kasama din natin ngayon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Ang sarap sa pamilya ng Kristiyano. And then, wini-welcome din natin actually, I don't know kung ma-appreciate niya tayo, pero for almost 2 months, hindi natin nakasama si Mark Anthony Gotchayko, yung PP sa labas. Pwede ba natin sa kamay natin, palakpakan natin? Welcome! Welcome! Yeah. We miss you. And then, nagpapaskatay kasi po sa PP, ganyan po yung palakpak. And then, if you want to say welcome, ganito po. Welcome. Welcome. Okay? Ayan. Pa-practice ni Kuya James Babay na okay? And then, sila, Sir D. Tama? Si Sir D, ano? Ayan. Pwede ba tumayo si Kuya Sir D? Ayan. Praise God. Ang nag-invite po sa kanya, si Kuya Lali ko, ano? Ang nag-invite po kay Kuya Sir D ay si Kuya Akiko. Palakpakan natin si Kuya Akiko! Amen! Okay? And then, kasama din natin dito si... I forgot the name of Kuya Puti. Amer. Ha? Amer. 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 Ayan. White. White. Puti. White. Amer White. Ay, hindi ko alam kasi sino nag-invite si Kuya Amer? Palakpakan natin si Kuya Brian! Alam nyo, sa langit, ang tindi ng regalo ng mga nagdadala ng tao papalapit kay Lord. Alam nyo, bakit ha? Tingnan nyo. Sabi nyo sa akin, bakit? Pa naman, sa mundong ito, ang daming tao kapag nakasalamuha mo, parang mapupunta ka ng impyerno. Pero alam mo, bihira lang yung tao na kapag nakaharap mo, papunta ng langit. Praise God. Kaya ano yun, it's a great blessing, kaya ina-appreciate natin mabuti, no? Sa dami ng mga nakaka-discourage sa paligid natin, bibihira na lang po yung taong nagdadala ng kanin o mapapalapit sa Diyos. Kaya minsan pa palakpakan natin lahat, no? Mga talagang walang sawa. And then ano ang pangalan niya? Yung lalaki sa likod. Sino ba ang first time? Ako o siya? Ako ang first na ako, sorry. Palakpakan. Sino ba nag-invite sa akin dito? Kasi nandito na pala siya nung nakararaan. Ako lang pala ang first time sa kanya, no? And then yung katabi ni Ate Christine, first time niya, no? Hindi din. Ay, grabe. Sige lang na yung
Talagang kapag pala nawala, pero pag Sino ba nawala naging tayo ng bad isang linggo, marami tayong hindi kakilala. Okay na nga. Okay? Glory to God, no? Lahat po kayo na talagang nag-i-invite. Grabe po, hindi nyo lang nalalaman kung gaano napapangiti ang Panginoon sa ginagawa nyo yan. Amen? Napakabuti ng Diyos sa atin, and God is good. And this morning, mga kapatid, gusto kong ibigay sa atin itong mensahe. Ang title nito is about, Where do I go for help? Where do I go for help? Okay? Pwede ba nating tanongin yung katabi mo, sabihin mo, where do I go for help? Diba? Saan ba ako pwedeng lumapit para humingi ng tulong? Okay? So pag-usapan po natin dito ang buhay ni David. Ang buhay po ni David. Ilan po sa atin dito naniniwala na habang lumalaki po tayo, ang tao maraming nagiging kaibigan? Amen. Amen. Tama, di ba? Yeah. Ilan din sa atin dito naniniwala na habang lumalaki po tayo, marami tayong nagiging kaibigan, pero sa panahon na ng pangangailangan, umuunti. Yeah. Yung pinakamalakas ang amen, mukhang may karanasan nyo. Ano? Sino ba? Hindi ka. Di ba alam? Totoo yun. Okay? Pwedeng makakita ka ng tao na sa panahon ng problema at pagsubok, bibihira lang yan, nasa tabi mo. Yeah. But not all the time nandyan sila. Yeah. Amen. Yeah. Pwedeng alam mo, pag may problema ka, itong taong ito ang unang-unang lalapit sa'yo. Kaya lang sometimes, distance. Halimbawa, andito ka, at yung best friend mo nasa Davao. Paano pa tatapikin ng balikat mo nun? Di ba? Ang hirap. So, this is the question. Where do I go for help? Where do I go for help? Pag-aralan po natin itong buhay ni King David. Si King David po ay tinawag ng Lord na the man after God's own heart. Ang tao na talagang napakalapit sa puso ng Diyos. Sino siya? David. Si David. Okay? Now, ibig sabihin, kung si David ay katulad ko at katulad mo na tao, pwede mo palang hangarin na ikaw ay maging napakalapit sa'yo ng Panginoon. Okay? Alam niyo, nai-imagine niyo ba yon? Yung bang tipong talaga ang lapit-lapit mo kay Lord sa puso ng Panginoon? Alam niyo, hindi na pinag-uusapan niya kung ano alam mo. Ang pinag-uusapan na dyan, wow, ang tinding experience na yon. Okay? So, ito po ang kwento ngayon. Si David, alam po natin, dahil sa anointing na meron siya, napili siya ngayon ni King Saul. Diba? Napili siya ni Haring Saul para, alam niyo yun, yung maging kanang kamay. Sa madaling salita, itong si David ay gumanda ang kanyang posisyon. Sa pagganda ng posisyon ni David, ang nangyari ngayon, alam niyo yun, nakakapatay na siya ng mas marami kaysa kay King. So ang tendency ngayon, yung king na pumili sa kanya, yung hari na talagang nagtiwala sa kanya, napalitan ngayon. Tingnan nyo, eto sa edad ni David na kabataan, I think parang 17 years old. May 17 years old ba dito? Hari, magsisi ka. 17, okay? 17 years old, nakaranas si David ng napakatinding pagsubok. Ano yun? Yung taong kumuha sa kanya, yung taong naging backup niya, yung taong sinandalan niya, naging matinding kalaban niya. The question is, where do I go for help? Kung ikaw si David, kanino ka tatakbo? Okay? Where do I go for help? At ito yung sitwasyon niya. Now, basahin natin itong 1 Samuel chapter 23, verses 15 to 18. Okay? So, kita na po natin. Hopefully, makatulong po itong kahit ito pong video natin. Ang sabi dyan, and David saw that Saul was come out to seek his life. Ito na yung punto na hinahunting na ng hari si David para patayin. Sa selos, sa galit, okay? And then nasabi dito, and David was in the wilderness of Ziph in a wood. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kung dati si David nakatira sa palasyo, kung dati si David, ang ganda-ganda, kasama niya yung maraming mga tao, but this time, nagtatago siyang mag-isa sa gubat.
Nakaranas na ba kayo ng ganong moment, bagamat nasa kalagitnaan ka ng napakaraming mga tao and you feel you are alone? Hello? You feel alone, ang pakiramdam mo, nag-iisa ka, wala kang kakampi sa kabila ng ang daming tao sa paligid mo. Hello? Ganito yung naging situation ni David. Talagang nalulungkot siya, hindi niya alam kung ano, yung sobrang takot niya. Now, next, tingnan natin. In verse 16, and Jonathan, Saul's son, arose. Si Jonathan po ay anak ng hari. Yung hari, yun yung hari, nagalit na galit kay Jonathan. Imagine, yung anak ng hari ngayon, ang sabi dito, Jonathan went to David into the wood. Kung saan yung kalagayan ni David, bagsak na bagsak, problemado, ang tindi ng pagsubok, doon mismo nagpunta si Jonathan. Okay? Now, remember, si Jonathan ay anak ng hari. Eto ngayon si Jonathan nagpunta sa kanya and strengthened his hand in God. Ang purpose ni Jonathan, una, damayan. Sabihin nga natin yung word na damay. Diba? Mga kapatid, marunong tayong makiramay. Marunong tayong, alam niyo yun, dun sa nararamdaman ng tao, alam natin, pilit natin inuunawa. Okay? Yun yung pakikiramay. Jonathan, then nasabi dito, pumunta siya at pinalakas niya. Next, tingnan natin yung next verse, 17. And he said to him, fear not. Okay? Fear not, for the hand of Saul, my father, shall not find thee. Hindi ka makikita, hindi man lang dadampi sa iyo ang kamay ng tatay kong malupit. Yung galit niya, hindi makakarating sa iyo, ang sabi ni Jonathan. Now, and thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto you. Wow, now, sandali, parang may mali. Kapag ang hari ay may anak, sino ang papalit sa hari kapag namatay ang hari? Ang anak. Pero by this time, ang anointing ay umalis na kay Saul at ang presence ng pagkahari ay inilipat kay David. Then all of a sudden, eto ang anak ng hari, lalapit kay David, itong si Jonathan ay tagapagmana. Si Jonathan na merong full authority, lahat ng sabi lisensya para sa posisyon ng pag-ari nasa kanya. Pero itong David na lungkot, problemado, walang karamay sa buhay, siya mismo na tagapagmana ng trono, nagpunta doon at sinabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sapagkat ikaw ang magiging susunod na hari ng Israel at papangalawa lang ako sa iyo. Ilan sa inyo nakakahalata na kayo kay Jonathan? Ilan sa inyo parang nakikita nyo na ang karakter ni Jonathan? Amen? Ang tindi, no? Now, next. Iyan na ba yun, kapatid? Then sabi dyan, balik tayo. Hindi ko pala natapos. Ang sabi dyan, and thou shalt king over Israel, and shall be next unto thee. And that also Saul, my father, knoweth. Ibig sabihin, itong si Jonathan, grabe. Alam ni Jonathan ang lahat-lahat kay David. Even dun sa punto na yung anointing, yung pagiging hari, alam niya. Na wala na, hindi na hari yung tatay niya at yung anointing ay ibinigay. Ang sarap siguro magkaroon ng ganyang kaibigan. Hello? Okay, next verse, 18. And they two made a covenant before the Lord, and David abode in the wood, and Jonathan went to his house. Nagkaroon sila ng covenant na tinatawag. Now, mga kapatid, tingnan natin sandali yung binanggit dyan sa verse, yung salitang, do not fear. Tingnan natin yung fear, kapatid. Fear. Hindi, yung fear, yung kasunod na yon, kapatid. Okay? Yan, yung kasunod na. Ayan. Fear is such a powerful emotion. Kapag po ang takot ay dumampi na sa ating buhay, grabe po yan. Ano ang gagawin sa atin ng takot kapag may fear na?
ipaparalyze niya na yung sistema ng iyong isipan. Hindi ka na makapagplano. Kalalo kapag galit na ka na, ano nangyayari ngayon? No? Talagang hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Halo-halo na yan. Okay? Why? Because fear is such a powerful emotion. Ang sabi dito, ang fear can paralyze even the best among us. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kahit gaano katatag at kaamo ang mukha niyan. Once na dinapuan na yan ng takot, grabe, mapaparalyze yan. Hello? Nakakita na kayo ng tao na alam niyo, professional, maraming pera, may kaya, pero nung dinapuan ng takot ngayon, ayaw na maglalabas. Diba? Okay? Yan ang nagagawa sa atin ng fear. At ito ngayon yung sitwasyon ni Jonathan, ni David ngayon, na talagang biruin mo sa sobrang takot niya. Nagpunta siya ng gubat para magtago. Ilan sa inyo minsan ganon? Bakit mga kapatid, ang isang tao, kapag meron siyang trouble, natatakot siyang mag-open up ng kanyang buhay? Fear? Baka mawala ang tiwala sa akin? Tama? Di ba? Tama? Bakit ayaw, pag may trouble, sinasarili na lang? Baka matanggal ako sa posisyon? Tama? Di ba? Ano pa? Bakit hindi tayo nag-open up ng buhay natin? Baka maging disgrace lang ako. Kahihiyan. Ano pa? Bakit hindi tayo nag-open up? Bakit hindi nag-open up ang tao, mga kapatid? Ang tindi. Right. No? Baka mamaya, It's all about pride. matanggalan ng allowance. Oh. Tama? Sabi nga natin, tama. Tama. Di ba, no? Ang daming mga dahilan bakit hindi tayo nag-open up in times of trouble. Now, in times of trouble, tingnan natin yung kasunod, kapatid. Jonathan was there, came to encourage and joining him. Ito matindi. Sa panahon nung may trouble, nung panahon merong trouble, si David, wow, meron siyang Jonathan. Alam mo yon? Hindi ka makapag-open up, pero meron kang Jonathan. Tanongin mo nga yung katabi mo, sino talaga ang Jonathan mo sa buhay? Diba? Jonathan helped him find strength in God. Pag sinabing Jonathan, ito yung tao na sa panahon na down ka, palalakasin ka niya, ididirekta ka niya sa Diyos. Mga kabataan, yung mga barkada niyo ba, pag down kayo, baka ilalapit lang kayo niya kay San Miguel. Mula sa puso. Tama? Baka hindi kay Lord. Okay? Mga kapatid, Jonathan ng buhay, ilalapit tayo niya kay Lord. Baka mamaya, si Saul yung kaibigan mo. Nakikipaglaro ka dyan, after na natuwa si Saul kay David, what happened? Si Saul mismo ang gustong pumatay. But not Jonathan. Jonathan came to encourage. Hello? Diba? Hindi para manumbat, hindi para mangutya. Jonathan came to encourage. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba si Jonathan? Diba? I'm done. Ibig sabihin, in times of trouble, pag pumupunta ka doon sa tao, alam mo ng trouble yung tao, ikaw, i-encourage mo. Okay? Be Jonathan. And then, ang sabi ni Jonathan, don't be afraid. Alam niyo mga kapatid, minsan, totoo ito. Minsan parang common na lang sa atin yung salita na kaya mo yan, magpakalakas ka. Pero alam niyo mga kapatid, ang totoong nakaka-appreciate lang nun, yung taong down na katulad ni David na nagtago sa kita ng kagubatan, tapos pinuntahan ng Jonathan na nagsabi, huwag kang matakot. Ang sarap nun. Amen? Ang sarap nun. Now, next, tingnan natin. Sabi dyan, Jonathan was a friend. Jonathan was a buddy. Pag sinabing buddy, buddy mo yan. Meron na po ba kayong Jonathan? Okay?
Meron na po ba kayong ka-collaborship? Alam niyo mga kapatid, kapag hindi tayo marunong makipag-collaborship, wala po tayong makikita Jonathan. Kasi kapag may Jonathan ka ng kasama, ang gagawin mo, aangasan mo lang. Hello? Magpapakita ka lang ng magandang accomplishment mo sa buhay. Hello? Ha? Yun ang hindi mga marunong makikulabor. Pero ang marunong makikulabor, mga kapatid, yung taong handa niyang i-open ang kanyang sarili. And that's Jonathan. Now, sino si Jonathan? Jonathan was a friend, Jonathan was a buddy-buddy, and Jonathan was a soulmate. Sa panahon natin ngayon, sila yung tinatawag nating mga peer mentor natin. Meron pong nagsabi ng isang mag-aaral sa Bible na ito daw si Jonathan kasi ilan sa inyo dito pinagdudahan nyo si Jonathan at si David. Di ba ang sabi ng Bible? Minahal ni David si Jonathan. At si Jonathan, minahal ng higit pa sa buhay niya si David. Eh parehas lalaki yun eh. Oo. Sabi mo sa katabi mo, ang bastos talaga ng isip natin, ano? Hindi Di. ganun kasi pagkakasabi ng Bible eh. Pero take note mga kapatid. Jonathan is not just only a friend to David. Because Jonathan is the mentor of David. When we say mentor, ito yung tao, sabi ni David, sa buhay ko, maglalagay ako ng tao na handa kong pakinggan ang sasabihin niya. Mentor. Hello? Diba? Pag meron siyang nakita sa aking pagkakamali, kaya tama kay mali, at sinasabihan ako, I will listen. Mentor. And David and Jonathan is a mentor relationship. Ganong katindi yun, mga kapatid. Okay? Tingnan natin yung kasunod. Now, where do I go? Dalawa lang po. First, find your Jonathan. In times of trouble, in times of problem, mga kapatid, find your Jonathan. Medyo nakikita niyo na ba sa isip niyo kung sino si Jonathan? Alam niyo, ang tawag natin dyan ay safe place. Safe place. Okay? Si Jonathan po ang magsisilbing safe place po natin. Okay. So number one, where do I go? Find your Jonathan. Number two, where do I go when Jonathan is not around? Okay, I have my Jonathan. Eh paano kapag wala siya sa tabi ko? At antindi na ng pinagdadaanan ng problema. Ang sagot, nasa kwento na naman ni David. Hello? Okay, tingnan natin yung verse na ito. In 1 Samuel chapter 30, verses 4 to 6 yata yan, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Okay? Yung mga taong kasama niya, eto na, nagtaasan na ng boses. And then next, and David's two wives, yung dalawang asawa niya, oy, sabi mo sa katabi mo, bawal yung two wives. Diba? And David's two wives were taken captive. Piruin mo yung asawa mo, sa panahon ngayon, yung mahal mo sa buhay, yung best friend mo, grabe. Iyon na nga lang natitirang kakampi mo. Anong tawag doon? Yung nasungkit, ano yun? Naagaw pa? Yung... Nasulot. Nasulot pa. Oh! Yun na nga lang ang natitira na pag-asa mo, maniniwala sa'yo, nasulot pa. Ito yung nangyari. And David's two wives were taken captive, Ahinoam, the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. Now, next. Now, tingnan niyo ito mabuti, ha? And David was greatly distressed. Now, ito na naman. Wala si Jonathan ng pagkakataong ito. And by this time, David was greatly, when we say greatly, ang tindi nito. Ano siya? Distress. The people spake of stoning to him. Binabato siya ng matitinding pananalita. Ilan sa inyo nakaranas ng gano'n? Binabato ka ng sasakot na salita. Diba, no? Then, ang sabi dyan, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons
for his daughters. Now, anong ginawa ni David? But David encouraged himself in the Lord his God. Number one, where do I go? In times of trouble, find your Jonathan. Number two, where do I go? Number two, Ryan, where do I go for help? Find your strength in God. Alam niyo mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon yung Jonathan natin. Maybe yung Jonathan mo, dumarating din sa pagkakataon siya si David. Hello? And he needs a Jonathan like you. So be David, maging si David ka na may Jonathan, at minsan naman, maging Jonathan ka para sa yung David. Amen? Now, kaya lang may mga panahon na wala si Jonathan. Dahil kailangan marunong tayong kumapit sa Lord. Tingnan natin itong mga kapatid. This is the application. Ask God to give you one or two Jonathan. Pwede ka mag-pray. Okay? He doesn't have to be a member of our church or one of our immediate circle. Pwedeng hindi siya rito, or pwedeng hindi rin siya naman sa barkada mo. But the point is, hinihiling mo sa Lord, bigyan mo ako ng Jonathan. Ano ang gagawin mo kay Jonathan? Sabi dito, but he should be someone you can count on with your life. Nurtures such a rare relationship, it is a gift. Anong gagawin mo kapatid? Kapag meron ka ng Jonathan, pahalagahan mo na si Jonathan. Amen? Mahalin mo na si Jonathan. Mag-invest ka sa buhay ni Jonathan. Hello? Ganyan yung mga taong nilagay sa paligid natin. And then yung taong yun, siya pala yung Jonathan na nilagay ng Lord sa buhay mo. And as a church, naniniwala ko, ang Jonathan na itinatayo ng Panginoon, yung mga cell leader natin. Sino ba yung kausap ko kanina? Si Kuya Tuteng. Sinishare niya sa akin na ano yun, maraming kabataan yun. Then alam niyo sabi ko, sa mundong ito, sa dami ng problema, sa dami ng taong nagtatago, in times of trouble, hindi nila maikwento kahit kanino yung trouble nila. Alam nila, nag-aantay kapahamakan pero wala silang makakwentuhan. Pero alam niyo, God is raising up Jonathan in our generation para dito kapag nakapag-raise up na ng Jonathan, maraming, alam niyo mga kapatid, sa paligid natin, ang daming naghahanap ng Jonathan. At kung papayagan lamang natin ang Diyos na i-raise up tayo ng Lord para maging Jonathan, ibig sabihin, isang araw, hindi ka lang punta ng simbahan. Isang araw, ginagamit ka ng Panginoong Diyos. Para may mga tao na katulad ng David, problemado, isang araw, ikaw na ginagamit. Amen? Alam niyo, ang sarap nun. That's maturity. Maturity is hindi masusukat sa dami ng alam. Maturity, masusukat ito kung tayo ba ay ginagamit na ng Panginoon effectively. Okay? Then last, tingnan natin. So una, pray for your Jonathan. And then, ingatan na natin sila. Now, pangalawa, cultivate your walk with God. Let intimacy with God become like breathing to you. Pag sinabi yung intimacy with God, alam niyo yung prayer, yung parang paghinga. Ilan sa inyo dito nakalimutan yung huminga kahit minsan? Kahit isang beses lang. Di ba wala, no? Oh. Now, ganun din daw ang gawin natin communication with God. Tuloy-tuloy. Okay? God will be faithful companion in the valleys of the shadow. Sa panahon na tayo ay problemado, wow, ang Diyos nandyan siya. Amen? Okay? And then, God is the greatest encourager. Now, tingnan niyo itong huli. No Jonathan can walk with you like God can. Minsan, kung sino pa yung binabaliwala natin, minsan kung sino pa yung, alam nyo, kung sino pa yung minsan na tinatawaran natin yung pagsamba sa Kanya, pero siya yung Diyos na kailanman hindi tayo iiwanan at pababayaan. Amen ba yun? Okay? Ang ating Panginoong Jesus. Napakabuti ng ating Diyos. Ang Diyos ay tunay na buhay. Amen? At yung buhay na Diyos na yan, yung makapangyarihan ng Diyos na yan, handa kang puntahan sa gitna ng kagubatan sa panahon na ikaw ay walang kasama. Sa panahon na kailangan mo magpaliwanag, nagpaliwanag ka na sa korte, nagpaliwanag ka na sa tao, nagpaliwanag ka na sa kapitbahay mo, wala, inaway ka lang. But never sa presence ng Lord, yayakapin tayo ng Panginoon. Amen?
Palakpakan po natin ang Panginoon. Do you have Jonathan? Do you have Jonathan? Okay? Paano daw natin makukultivate? Paano natin makukultivate yung relationship natin with our Jonathan? Paano natin mapapabuti yung relasyon natin kay Jonathan? Okay? So yung pong mga tanong na yan, mga kapatid, ang tatanungin natin sa ating cell group. Pag-uusapan po natin yan, doon natin sasagutin sa cell group po natin. Okay? Meron lang po akong nais na awitin sa atin ngayon. At nais kong makita sabihin sa atin, meron pa yatang next kapatid, okay? Sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, sabay-sabay nga po natin itong basahin. Now, sa pagbabasa po natin, ang kinin po natin ito. 1, 2, ready, begin. Do not fear, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will make you strong. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Wow. Yan ang promise ng Lord sa atin, mga kapatid. Palalakasin kita. I will make you strong. I will help you. Tutulungan kita, ang sabi ng Panginoon. Wow. Alam niyo, pag ganyan, mga kapatid, kapag binibigkas dito sa harapan ang kabutihan ng Diyos, dapat pinapalakpakan natin ang Panginoon. Amen? Feeling mo, God is good. Ang sabi niya, I am your God. Nagpapakilala ang Panginoon, ako ang iyong Diyos. Minsan tayo nakakalimutan natin kung sino ang Diyos natin. Minsan ang Diyos natin, pera eh. Hello? Babae. Pero eto mismo ang Panginoon, nagsasabi, I am your God. Okay? Habang pinapakinggan po natin itong awiting ito, mag-meditate po tayo doon sa lyrics. At habang pinakikinggan po natin ito, bakit hindi natin tingnan ngayon in spiritual level that our Jonathan is no other than our God. Amen? No other than our God. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, be in love with your God right now. Be in love with your Jonathan. Pray for your Jonathan. Appreciate your Jonathan. Pag uwi mo, alam mo yung encourage mo siya. And be a Jonathan. Hanapin mo si David and be a Jonathan. Aking kaibigan, higit ang awit, paalaala, ang ihahatid, ang Diyos ay nasa'yo. Patnubay mo, tunay, alalahanin, mahal ka sa'kin. Sa bawat araw, laging dalangin, napapalain ka ng Diyos sa tuwina, dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi ka piling, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naalala pa, wag lang si Kristo ang limutin ko. Sige po, just pray. Pray for your Jonathan. Or maybe they are your long-lost friend. Dati kasama mo siya pero ngayon hindi na. Pray for your Jonathan. Ibalik mo siya sa Lord. Patnubay mo, tunay, alalahanin, mahal ka sa'kin. Sa bawat araw, laging dalangin, ang Diyos ay nasa'yo. Patnubay mo,
Kahit ako'y di na naaalala pa, wag lang si Kristo ang limutin mo. Oh, aking kaibigan, diin ang awit, paalaala ang inihahati, ang Diyos ay nasa'yo. Patnubay mo, mahal ka ni Kristo, aking kaibigan, aking kaibigan, aking kaibigan. Patuloy po tayong manalangin right now. Hallelujah, hallelujah. Come on, this time just pray, come on. Maybe ikaw si Jonathan ngayon, meron kang kaibigan, alam mo, dumadaan siya, pero by this time, hindi mo siya kasama ngayon. Come on, just pray for your David right now. Lord, bigyan mo ako ng dahilan para abutin ko si David, Panginoon. Lord, make me Jonathan. Maybe, Panginoon, yung David na yun yung family ko. Baka, Lord, yung David na yun, yung asawa ko. Or yung David na yun, Lord, baka siya yung kapatid ko. Or Lord, baka si David, siya yung cell leader ko, o baka siya yung cell member ko. Lord, make me a Jonathan right now. Itayo mo ako, Panginoon. At ngayon, naniniwala ako, sa pagkakataong ito, maybe meron sa atin dito, nasa sitwasyon ka ni David. Hindi ka man inaalipusta ng tao, pero alam mo, merong pressure na nangyayari sa iyo. Problema, pain, alalahanin, and you are in the middle of the wood. Nasa gitna ka ng kagubatan ngayon, hindi mo alam kung kanino mo i-open up. Bakit hindi mo unahin sabihin, Lord, you are my Jonathan. At sa iyo ko hinahanap ang kalakasan ko, and I am safe, Lord, with you. Yes, Lord. Sige lang. Ang promise ng Lord sa iyo, ang sabi ng parang, I will make you strong. I will help you. I will uphold you with my right hand. Be safe. Be safe. Hallelujah. Lahat ng higpit, lahat ng mga luha, ang Diyos ang nakakaunawa ng lahat ng yan. And you are blessed sapagkat ang iyong Panginoon ay ang Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Father. And right now, I would like na mag-pray tayo ngayon. Maybe yung tao na ito, siya yung sinasabi ng Lord sa iyo na Jonathan mo. Come on, just pray. Bakit di mo siya ipag-pray right now? Lord, gawin mo ko, yung maalagaan ko, yung ma-nurture ko yung Jonathan relationship ko, Panginoon, with my Jonathan. Lord, as a church, Lord, hindi kami nagtitipon-tipon dito kasi member kami dito. Kaya kami nandito, Panginoon, dahil gusto namin baguhin mo ang buhay namin. Ikaw ang mentor namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa. Dinala mo kami dito, Panginoon, at kayo ang nagsilbing Jonathan po namin. Maraming salamat sa payo. Maraming pong salamat pa sa iyong mga kabutihan. Napakabuti po ninyo. At Lord, naniniwala ako, hindi lamang dito magwawakas, Panginoon, kundi paglabas namin sa lugar na ito, doon magsisimula, Panginoon. I-apply po namin ang mga bagay na natutunan namin. Lord, hahanapin namin si David, Panginoon. Maybe sila yung tao, Panginoon, at hindi ng problema, pero hahanapin namin, pupuntahan namin sila, iwiwit namin sila, ipag-pray namin sila, Panginoon. Magiging katulad kami ni Jonathan, O God. Lord, tapos na yung panahon na lagi kami ang naghahanap, bakit di ako pinansin, bakit hindi ako pinausap. But this time, Lord God,
Hahanapin namin ang kalakasan namin sa iyo. At dinadala mo na kami sa greater blessing and greater maturity, Lord. Ginagawa mo na kami, Jonathan. Ang church na ito ay ginagawa mo ng Jonathan, O God. At kung meron mang David dito, Panginoon, ang church na ito ang gagawin mong Jonathan para sa kanila. Marami pong salamat. Sa iyo lahat ng papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na buhay. Lahat po magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Are you blessed? Amen. And are you ready na i-share itong napag-usapan natin sa mga kaibigan natin? Wala sa atin dito paglabas. Grabe. May aayusin na tayo sa mga Jonathan natin. Amen? Glory to God. Okay? Now, by this time, let's pray for Sister Che Victoriano. Okay? Si Che Victoriano ay lagi po natin kasama dito sa church. Kaya lang, paalis na po siya papunta ng Dubai. So, may nakakakilala pa sa inyo kay Che? Ayan. Diba? So, praise God na nasa cell group siya ni Cindy. Okay? Na ang cell leader niya ay si Cindy May. So, pag-pray natin sapagkat ngayon ay flight niya papunta ng Dubai. Hallelujah. Father God, we pray for Che. And right now, Father God, alam namin yung kalungkutan na meron siya sa kanyang puso. Mamimiss niya ang kanyang cell leader. Mamimiss niya ang church na ito. Then, mamimiss niya yung kanyang family, O God. Mamimiss niya ang Pilipinas. But Father God, ang dalangin po namin, ngayon Lord, bago pa siya dumating, Panginoon, ng Dubai, na itayo mo na ang kanyang magiging Jonathan, Panginoon. Somebody that will help her sa kanyang Christian walk. Somebody, Panginoon, na magdadala sa kanya ng tibay sa Diyos sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, and we claim that your grace ang maghahatid sa kanya, Panginoon, sa Dubai. At Lord, gagamitin mo yung trabaho niya doon, magiging matagumpay siya, i-bless mo yung work para ma-bless din siya, Panginoon. At yung favor mo, Panginoon, ang maranasan niya at makita ito ng mga tao sa paligid niya and even yung kanyang employer, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay niya. Nakasama namin siya sa fellowship ngayon, Panginoon. Palalagin mo siya sa lugar ng Dubai at doon, Panginoon, pagpalit niya, makikita namin ang resulta ng kanyang buhay Kristiyano. Marami pong salamat, O Diyos, napakabuti niyo sa amin. At Lord, sa bawat isa na aking mga kapatid, Panginoon, naniniwala po ako na sa aking pag-alis-alis, Panginoon, sa lugar na ito at pag-dimisyon sa iba't ibang lugar, dalangin ko, Panginoon, na ang mga worker ay yung pong patatagin sila. Pwede ko ba tawagin dito si Brian saka si Kuya Harry? And let's pray for them. Si Kuya Nato. Si Kuya Tute. Si Kuya Nato po ang ating pong, kapag wala po ako, siya po ang ating pastor. Si Kuya Brian naman po ang nag-handle sa ating PEPSOL. So, huwag niyo po patasakitin ang kanyang ulo. So, inaayos niyo po mabuti yung journey ng ating discipleship para mabubuo po tayo katulad ng ating Panginoon. At si Kuya Hari naman po ang nag-handle sa atin sa cell group. So, kung meron po kayo mga i-report, ay ibibigay niyo po sa kanya. At meron na po siyang ginawang programa patungkol po sa mga cell para tumatag. Ano po, pag-pray niyo po ang cell ignition, siya rin po ang mangunguna sa ating cell ignition. At magsuportahan po tayo, mga kapatid. Ngayon din naman po si Kuya Tuteng, ginagamit naman po every afternoon sa ating pong youth net. Siya po ang pastor sa atin ng mga kabataan. And grabe po, lutang na lutang po ang ginagawa ng Panginoon sa kanya. At idadalangin po natin sila sa Panginoon. Okay? At meron pa po tayong special na kasama ngayon na kasama din po sa team na kinausap ko po si Ate Kate at saka po si Ate Crisel. Sila po ay katuwang po natin si Ate Kate sa finances po na dahil accounting po ang kanyang tama, no? Accounting. And then si Ate Crisel naman po, kolehiyo na rin ang ating kapatid na ito. So siya po ay nasa worship din po sa cell. So medyo inaayos po natin pero kasama po sila na gagawa dito po sa atin. Okay? So pwede po ba natin i-stretch yung ating kamay sa kanila?
Yung kamay po natin, every time na ina-stretch po natin, ito po ay merong favor from God. Sabi ng Bible, lift up your holy hands. Panginoong Diyos, narito ang aming mga kamay, Panginoon. Ipinapatong ko, Panginoon. Pinapatong namin sa aming kapatid. Panginoong Diyos, patuloy mo na patatagin ang aming pastor na ito, Panginoon. Patuloy na i-develop mo ang kanyang buhay, kayo din ang kanyang skill. Lord, ang kanyang mga pangangailangang personal ay kayo ang nagkakaloob at tumutugon, O God. At Lord, sa pagkakataong ito, itinatalaga mo po siya sa iyo. Nagamitin mo siya mightily kung paano na iniaangat mo ang iyong lingkod, Panginoon. Na iaangat mo siya mas higit pa, O God. Marami pong salamat sa buhay niya. I-bless mo at mararanasan niya ang financial blessing sa buhay niya. Ngayon, Panginoon, na naglilingkod siya sa iyo, Panginoon, in a full-time basis, O God. Kayo ang patuloy na magsusupply ng kanyang mga pangangailangan. Kaya din, Panginoon, si Kuya Brian, Panginoong Diyos, patuloy na hinuhubog mo ang kanyang pagkatao, patuloy na binibigyan mo siya ng katalinuhan upang gawin, Lord, ang kanyang capacity na ito sa church to handle the discipleship program, Lord. Bigyan mo siya ng katalinuhan, bigyan mo siya ng kasamang mga tao, tamang tao, Panginoon, na magiging fit niya sa pagpapatakbo ng PEPSOL sa church na ito. And even si Kuya Harry, Panginoong Diyos, dalangin po namin na bigyan mo siya ng team at bigyan mo siya ng wisdom, O God, upang tumibay at tumatag ang cell group sa church na ito, maging malusog, at tunay na maging ang atmosphere ay family, ang church, dahil sa mga cell group, Panginoon. Gamitin mo po siya, inspire mo siya, Lord, empower him, at patuloy na hubugin ang kanyang puso and character and attitude sa iyong harapan, Lord, upang patuloy din na magamit mo siya effectively, Lord, sa ministeryo ito. And then, Lord God, si Kuya Tuteng, patuloy mong bigyan ng apoy ang kanyang buhay, ang favor, Panginoon, na idadali mo, and even yung family, Lord, inaabot mo po upang ma-reach out, Lord, ang buong pamilya niya para sa iyo. Patuloy mo siyang gagamitin, itatayo mo po siya sa maraming mga tao, Panginoon. Ang kanyang buhay, Panginoong Diyos, ay maraming mapagpapala, at iniaangat ko patuloy ang kapatid ko na ito, i-raise mo siya sa iyong mga kamay, O God, at mapalad kami na ang mga worker namin na ito, Panginoon, ay nasa aming kalagayan. We're blessed because we have them, O God. At ina-acknowledge namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa amin sa pagbibigay mo sa amin ng mga manggagawa na ito. And Father God, they deserve your provision sa kanilang buhay, na sa kanilang paglilingkod, Panginoon, ay kayo naman ang nagpo-provide sa mga personal na pangangailangan po nila. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong katapatan sa church na ito, maging ang bawat kapatid ko, Ama, na dumadaan sa mga karamdaman, pamihina, pandalamig, ngayon din sa mga naghahanap ng trabaho, nangangailangan ng kalakasan, sa pang-araw-araw na trabaho, kayo ang magbibigay, Panginoong Diyos. Ngayon din ang mga bata, O Diyos, ang pag-iingat, katalinuhan sa lahat ng estudyante, yung provision, yung mga businesses, O God, magpapadala pa kayo, Panginoon, ng capacity para makapag-handle pa sila ng dagdag business, itong mga kapatid ko, Panginoon, upang yung desire nila na itaguyod ang gawain nyo ay magganap sa kanilang mga buhay, O God. Maraming salamat. Dinadalan ko ang mga tatay ng tahanan, Panginoon. Patuloy na pagliwanagin mo po sila, patatagin mo po sila, Panginoong Diyos, at upang maging tibay sila ng kanilang pamilya. Itayo mo sila bilang mga pastor sa kanilang mga tahanan, na sila, Panginoon, ang gagabay sa pananalangin, pagde-devotion, Panginoon, ng kanilang pong pamilya. Lord, dinadalangin ko ang bawat mga magulang, ang mga nanay, kayo din ang mga anak, Lord. Kaya mo ang church na ito ay maging sentro ng pamilya ng mga naglilingkod sa iyo. Sa mga first time, second time namin nakasama, Panginoong Diyos, Lord, dalangin po namin na patuloy kanilang maranasan at patuloy na maranasan din nila ang paglarong espiritual, O Diyos. Marami pong salamat, yung mga nangangailangan ng trabaho, sa iyo namin pinagkakatiwala. Ganyan kung tayong lahat ay tumayo. At sa bawat declaration, mga kapatid, aangkinin po natin ito, sasabihin natin ay receive. Ang kagalingan sa mga karamdaman, I receive. ang pagpapalang pinansyal, I receive. ang promotion sa mga ginagawa natin, I receive. ang kaayusan sa pamilya, I receive. ang katalinuhan, I receive. ang pag-ibig, I ang receive. Jonathan, I receive. ang init sa pananampalataya, I receive. ang igawad mo sa aming lahat, O aming Panginoon.
Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang maranasan namin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mag-celebrate po tayo at magkamayan po tayo habang inaawit po natin ang victory song natin na ito. Hallelujah. Kuya Brian, yung kanta. Kuya John, ayan. Sige po. Awitin po natin ito. And then magkamayan po tayo sa Panginoon.